Okay mga bossing, magandang araw ulit sa inyo. At meron tayong ginagawa dito sa ating shop, isang L200 data to, Mitsubishi. So tsaka may isa rin dong adventure. Pero tong ating pickup mga bossing, galing pang Laguna. Ang issue ng kanyang pickup mga bossing ay syempre, yung pa rin naman, mahina ang lamig. Lalo na pagka nakahinto. Tapos nawawala daw yung blower motor at nawawala yung supply ng kuryente. At na-check nga namin mga bossing, hanggang ngayon hindi pa gumagana. Okay, kahit na naka-on yung 1, 2, 3, oh no, hindi gumagana. Walang blower. Palagay ko baka may connection to sa socket sa loob na may dahil medyo luma na tong ating sasakyan. Yung socket baka may lost connection. Tapos nagbaga na, kaya hindi na nagko-contact ng ganong kaganda yung pinaka supply niya, no? So kanina gumana naman ng pagdating niya. May nakuha kaming lamig na 20 degrees Celsius, tapos medyo mataas ang low side, ang high side. Nasa 230 na kagad mga bossing, pero hindi pa, wala pang araw. Wala pang alas 7. Pero meron siyang 45 low side. Ang problema ngayon, kukuhaan ko na siya ng reading, ayaw na nga gumana. At eksakto nga, yun yung sinasabi ng ating kliyente na nawawala yung hangin o nawawala talaga lahat, as in wala pati fan, hindi gumagana. Okay, so ang gagawin muna namin mga bossing, dahil nakikita ko na ang issue ng kanyang kuryente ay nanggagaling sa switch, papa-pull out na lang muna natin to. So sayang at hindi natin papakita muna yung ating reading, pero pinapatrace ko muna yung kuryente. Subukan natin para at least medyo mas maganda yung ating basihan kung hanggang saan tayo nakakuha at kung anong lamig meron, no? So pa-tasting ko muna yung kuryente siguro. Gusto ko kasi pa-pull out na para sabay-sabay na. Pero mas maganda kung makuha natin ng reading. Okay? O mga boss, tinanggal ko muna tong ating pinakang switch, no? Kasi dito ang duda natin nung hindi gumagana, malamang naglulus yan dito. So parang may lost connection siya rito. Hirap maghawak saglit lang. Okay, bingo mga bossing. Nandito sa relay natin. Yung relay natin na naglulus. Ayan, nawawala naman. Yun, gumana na naman. Yun. So, paganahin lang muna natin. Standby ka lang, wag ka makulit ha. Testing tayo ng reading. Sara na natin bintana para masubukan. Ito. Ayan, thermometer natin nasa. Siyempre dito natin lalagyan kasi wala na yung luber natin. Iyan o. Ayan natin kung hanggang saan. Pero kanina na-tasting na namin 20 lampas eh. Okay mga bossing, ito yung sinasabi ko. Wala pa siyang alas 7. Meron na siyang 225 na high side. 45 yung ating low side. Oh. Medyo malakas pa nga ngayon dahil bagong start ulit eh yung clutch pan. Pero nawawala pan, gumagana naman yung pan sa harap. Pero yun na yun. Unang problema ni bossing, na-correct na agad natin o makukorek na agad natin yung kanyang nawawala na hangin supply. Yan na yun mga bossing, relay na, dali na. Okay, so lamig niya, ayan yung lamig niya mga bossing. Mataas talaga. Tapos ang ganito natin ay mahina rin ang hangin. So tingnan natin kung ano yung makikita natin dyan. Papababa natin lahat. Sana mapalakas natin yung hangin. Pero isa rin yung reklamo ni bossing nga, yung 1, 2, 3 niya parang isa lang din yung speed. Totoo ba? Totoo. Pero 1 nagbabago naman. Mahina lang talaga hangin. Okay, so yun na. At least nakuha ko na kagad yung isang problema ng kuryente niya. Ang gagawin na lang natin, pa-pull out natin lahat.
Okay, tas abangan natin kung anong makukuha nating lamig reading sa pickup na to. O basta nasa 220 lampas yung lamig. Okay mga bossing. Okay mga bossing, ito na yung relay nya. So papalitan na natin ng panibagong relay. Ayun yung mga loose nya mga bossing. O yung bakit nawawala yung contact nya. Sunog na yung pinakang sakit. Ayun, nagbablur naman. Ayan. Okay, so palitan na natin to bago palitan ng iba. Evaporator, pinapabaklas na natin yan. Siyempre yung labas. Condenser. Papatanggal natin lahat yan. Auxiliary pa natin, pababiyak na rin natin yan para masilip natin kung good pa. Okay. Mga boss, ang evaporator ng ating pickup ay fabricated. Okay? So, dito gawa to sa atin. Oh, mga bossing, kung wala namang issue to at wala namang singaw, hindi natin papapalitan to. At lumalamig din naman yan. Yun nga lang, syempre yung iba, kung gusto mong mag-upgrade na mas malamig o mas maraming tubo, naglalaminated. Pero, lumalamig to mga bossing. So, titingnan natin yung lamig mamaya pagka nagawa na natin ng tama yung ibang system. Okay? So, fabricated ang evaporator. Okay, blower motor na ibaba na rin. Isa sa pinanggagalingan ng mahinang hangin ni bossing ay supply ng kuryente at yung pinakang blower motor. Tingnan nyo yung commutator, carbon brush na palitan na repair na. Mahaba pa ang carbon brush mga bossing eh. Bakit ko nasabing napalitan na? May hinang na. Hindi naman nakahinang ang original nito. Okay? So, nagpalitan ng carbon brush pero may issue yung pinakang commutator. So, kaya hindi siya makakapagbigay ng ganung kalakas na speed ng hangin. So, kung limitadong mga bossing, papacheck na lang muna natin. Tingnan natin kung malilinis pa ba yan. Pero, pinaliwanag na natin sa kliyente natin to. Okay? So, yan yung mga nakikita namin at iisa-isahin natin yan. Pero hindi pa rin nakita mo na, maraming mga mayayaman. Hindi na magagawa. Ito yung nakuha nating langis dito sa ating pickup. So hindi na siya talaga normal, no? So kulay kalawang na parang gear oil na ang kulay mga bossing. So ang gagawin muna namin dito kasi may offer tayo sa ating kliyente na magpalit na lang ng panibagong compressor. Kasi ang target ko sana palitan ng o-ring, oil seal. Maingay din yung bearing mga bossing eh. Ito yung bearing niya. So palitan ng bearing. Kaso ang problema ng mga boss, nakita ko may repair na rin siya sa likod. Okay, so kung may repair na to, baka naman may issue na yung ating loob, hindi na natin para gastusan pa. So kaya ang sabi ko sa ating kliyente, makaipon na lang muna siya. Palitan na namin ng panibagong compressor. Kahit na yung mga China lang, pwede na yung mga bossing. Yung pinakang mababa nating compressor. Napapalamig naman natin yun, basta tama lang yung system natin, no? So hindi na natin siya gagawa ng ganon. So sa ngayon, madrain muna namin lahat ng langis, lilinisin namin to, babalik muna natin yan kasi nga may repair na rin siya ron eh. Kasi palatandaan niya mga boss, gasket na to, parang triban. O papalinis lang natin to para mapalitan natin ng panibagong langis. O kaya hindi talaga siya lalamig sa tanghali at mag-high pressure talaga. Okay. Okay, nakakabit na yung ating condenser. So napalagyan na rin natin ng panibagong pump yan dyan. May mga pump na yan paikot. Compressor, kinakabit na rin. Dryer, mga o-ring, napalitan na. Sugod na tong ating condenser. Okay mga bossing, kasama yan dun sa ating advice dun sa ating kliyente na pag nagpalit na siya ng compressor, magpapalit na kami ng panibagong condenser. Kung kaya pa naming mas lakihan yung condenser, kung papasok dito sa housing nito, hahanapan ko yan ng mas malaking condenser.
Dahil yun ang magiging buhay niyan. Ay, tol, clutch pan na, paalala nyo, pop. Silicone oil pa. Latang-lata na yan eh. Yung ating clutch pan mga bossing, kaya ko siya papalagyan ng silicone oil kasi nakitaan ko na siya na mayroon na siyang problema sa kanyang oil seal. Ayan mga boss, oh. Ay, sorry. Nahulog pa. Okay, ayan, may palatandaan siyang malangis. So, ibig sabihin, talaga nagbabawas siya ng langis dito o ng silicone natin. Kaya humihina tong ating ikot ng ating clutch pan, no? O kaya dadagdagan natin siya o papalitan siya natin ng panibagong silicone oil. Kasi malaking bagay ito dahil ito yung pinaka main na kukuha ng hangin para matanggal yung init ng condenser mo at saka radiator. Okay, pa-silicone lang natin yan. Pressure switch na nakakabit to. Mga bossing, yung ating pito o yung ating charging bulb na lagayan, palitan na rin natin ng panibagong pito natin, no? Para sure na walang error yung luma natin, no? Okay, so nakakabit na, yun na lang at leak test tayo. Oh no! Mga bossing, ito yung kanyang clutch pan, pero parang hindi naman silicone oil tong nakalagay na to. Hindi ko alam kung ano tong nilagay nila. So baka kung silicone oil man to mga bossing, baka ito yung mga pangit na silicone oil. So lagyan natin to na mas magandang silicone oil. Okay kasi oh, mas uugong lang yung ating clutch pan dito eh. Papalitan natin to. O, yun na lang naman inaantay natin, clutch pan. So, nakabit na lahat. Nakaligtas na rin yan. Yun na lang, antayin natin yung clutch pan na mapalitan ng panibagong silicone oil. Tapos load tayo free yun mga bossing. Okay, mga boss, load na kami ng Freon. Napakababa ng reading natin. 20 yan low side. Tapos sa 175 wala pa. High side. Pero syempre mga bossing, malamig yung panahon. Umaambon, dumulan sa labas. Pero malaki naman pinagbago niya. 175, 225 yung dati. Tapos dito para mga 45. So, palagay ko naman mapapakinabangan na to ng ating kliyente. Pero syempre, may offer tayo. Marami nating offer dito. Okay, so tasting muna. Okay mga boss, testing tayo ng lamig sa ating L2. Hindi ko makita. Yun. Okay, yun yung lamig na nakuha natin. Malapit na sa G's. Kanina parang 20 o 22. Ngayon medyo lumamig naman na siya mga bossing, no? So, pero hindi pa rin yan yung target nating lamig, ano? Kasi marami pa nating offer. Laminated evaporator, yung compressor na kulay kalawang na lalangis. May tama ang loob. Papalitan pa natin sa kanya pagka nakiroon na siya ng budget. Nag-automatic naman. So, good naman. Sana matuwa yung kliyente natin. So, subukan natin magpaalam sa kanya or magpasalamat, no? Okay, Laguna pa to mga boss. Laguna pa siya. Okay, yun yung nakuha lamig mga bossing, ha. Okay mga bossing, okay na tong ating pickup. So yun na yung ating nakuhang lamig, reading. So nagbago naman, pero syempre marami nating offer sa ating kliyente. At binigyan na rin natin siya ng panibagong estimate o quotation para dun sa mga susunod namin project. Okay, kasi nga sabi ko kung tatagal pa ang unit sa atin, gawin natin yung pinakamaganda. Pero sa ngayon, yun muna ang naabot ng ating pwedeng maitulong dun sa ating aircon system, no? Okay, so magpapasalamat tayo sa may-ari syempre. At shoutout kay Boss Lito. Boss, salamat. Salamat na marami sa pagdayo. Ayun, no. Si Boss Lito ay galing pang Laguna. Tama, boss? Ayun. Salamat, bossing. Tapos update mo ako kung anong mga mararamdaman mo para alam natin. At kung tatagal naman at komportable ka, hindi mo kailangan gastusan. Okay? Salamat, bossing. Salamat. Thank you. O, yun mga bossing. So, yun muna nagawa natin dito sa kanyang pickup o kay Sir Lito na pickup. So, sana tumagal para at least hindi naman siya magkaroon ng kasi ganoon naman tayo. Kung komportable ka naman sa bibigay na lamig at wala namang magiging issue, hindi mo kailangang gastusan, no? Kagaya nun, yung mga evaporator
evaporator na yan, kahit na fabricated, nagagawa naman natin palamigin kahit pa paano, no? Okay, maraming salamat mga boss. Syempre, ingat lagi at God bless sa ating lahat. Thank you very much. Automatic.